7. Natapos po ang ating aral doon po sa Sermon on the Mount. That is that was from January, natapos na April, 3 chapters. And kung naintindihan natin at isinasabuhay natin ang mga salitang yun, I'm expecting na sobrang bait nyo na ngayon. Marami nang nabago talaga sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay. Now, siyempre, hindi tayo hihinto sa mga bagay na yon. Ang Book of Romans is actually the book of the Gospel. Ito ay isang pagpapahayag ng salita ng Diyos ang siyang nagpapabago sa atin sa buhay nito because ang Book of Romans composed of two categories. Una, doctrine and practice. So whatever we learn from the doctrine, we practice it after a while. So, reading from Romans chapter 1, verses 1 to 7, ang sabi dito in verse 1, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of the faith for the sake of his name among all the nations. Verse 6, including you who are called to belong to Jesus Christ, and to all those in Rome who are loved by God and called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. This is the word of the Lord. Let us pray. Father in heaven, in Christ's name, bless us with the word of God, and may the Holy Spirit work in our hearts today as we listen. So bless us, O God, in Christ's name. Amen. Magsipo po tayong lahat. So the message today entitled Called to belong in Christ. Tayo ay tinawag para maging kay Kristo. At yung text na yan ay makikita natin dito sa ating passage na binasa. That sabi dito sa verse 6, including you who are called to belong to Jesus Christ. Our calling is for us to belong to Christ. Now, let me have my introduction with the book of Romans. Dahil pasimula, medyo malawak ang introduction. So the book of Romans was written during the third missionary journey of Paul. And that was 54 to 58 AD. Nagpapasimula pa lang ang simbahan. At ang church sa Rome ay walang nakakabatid kung paano nagsimula. And probably, some historians sinasabi yung mga nakapakinig doon sa book of Acts, sapagkat may mga ilang taong taga-Roma doon. Pero no one among the apostles established the church in Rome. So ang mga mananampalataya doon ay parang kabuting tumubo. And then, that is the reason why Paul wrote the book of Romans, so that ma-establish ang foundation nila sa faith. Dahil wala nang nangalaga sa kanila. Kumbaga parang napakinggan na lang, may mga mananampalataya somewhere sa kunyari, dito sa lugar natin, biglang nagkaroon naman ng palataya sa La Union. Then, nabalitaan ni Paul. So, what Paul did is, he wrote the letter para ma-establish yung foundation nila sa kanilang pananampalataya. At ito ay isang napakahalagang trabaho ng isang apostol. Si Paul ay pinanganak sa Tarsus. We can see that in Acts 22:3. Ang kanyang original na pangalan ay Saul. Si Paul ay pinanganak bilang isang Romano citizen, isang Roman citizen, sapagkat ang kanyang kakay is a Roman citizen. Paul as well is a Jew from the tribe of Benjamin, that is in Philippians 3:5. At siya ay nakapag-aral sa ilalim ni Gamaliel. Si Gamaliel ay isang respetadong guro sa kanilang mga panahon. Noong kalang panahon, hindi ang eskwelahan ang nagpapagaling sa tao, kundi kung sino ang nagtuturo, unlike today. Ngayon, pag sinabi mo, saan ka graduate? UP, Lasal,
Ateneo, ay yung mga tatlong big three. O sumusunod na yung USP. Pag medyo sa mga ganyang school ka nag-aral, medyo sabihin magaling to dahil magagaling yung eskwelahan Pero sa kanilang kapanahonan, kung sino yung tagapagturo, yun ang sikat. At si Gamaliel ay isang mahusay na tagapagturo at si Paul ay natuto sa kanya. Okay? Kaya noon, kapag nung unang panahon ng mga Grego, sikat yung mga nagkaroon ng kaalaman under Aristotle, under sa mga Greek philosophers. No? Kaya, kung sino yung teacher, kung kilala yung teacher, yung mga estudyante niya, pinoconsider as magaling. So, si Gamaliel is a teacher with a considerable reputation sa secular at sa mga religious world. At si Paul ay fluent sa tatlong languages, sa Greek, sa Hebrew at Aramaic. And possibly, sabi ng iba, mahusay din siya sa Latin. Siya ay trained bilang isang pariseo at siya ay he was being groomed as a member of the Sanhedrin. So in that reason, alam mo mga Sanhedrin, you cannot be a member of a Sanhedrin without having a wife. That's why some theologians believe that Paul has a wife. Because he's a member of Sanhedrin. Kaya nung sinabi niya doon sa isang sulat niya na nakaakala ng iba na wala siyang wife kasi at that very moment, solo siya. No? Kaya sinabi niya yung nag-iisa na katulad ko. Na hindi ko lang maano kasi hindi siya part ng aking sinulat. Pero at that very moment, some theologians think patay na yung kanyang asawa. That's why si Paul probably is a widower. Is a widow. Okay? Kaya nung sinulat niya ang ilang mga passages, makikita mo na siya ay walang asawa. Kaya he said, to those who are widows, just like me. Sinabi niya yan. Kaya probably Paul, because he's a member of Sanhedrin, meron siyang wife, pero at that time, God called him to our Lord Jesus Christ, widow na siya noon. Okay? Those are the side things about Paul. Paul became zealous as an opponent of Christianity. Siya ang grabing nanguna para maging kalaban ng Kristiyano. Sa kanyang panahon, humingi pa siya ng letter para to oppose, to persecute the church. At marami siyang pinakulong, pinapatay. And that includes si Stephen, the first Christian martyr. Siya ang nag-utos para batuhin siya. He became the lead persecutor of the church. As such, he received letters of authority to imprison Christians. Kaya nung araw, matindi ang persecutions. Pag ikaw ay Kristiyano, kunyari, Kristiyano ka, merong nagturo na isang tao na ikaw ay Kristiyano, tingin ka, at yung property mo mapupunta sa kanya. Kaya it's hard to become a Christian in the early time. Bukod na lumay ka, patayin ka, mapupunta sa kanya. So, yung following Christ, losing everything. You are losing whatever you have. No, that is part of being a Christian in the early days. They were being tortured. The trial and the death of a Christian, si Paul ang nanguna. Kaya makita mo, the reason why Christianity spread out, bakit tumalat ang Christianismo? Because of Paul. God used him even hindi pa siya Kristiyano. Bakit? Sabi ng Panginoon sa mga Christian noon, mag-stay sila sa Jerusalem until the time na bumaba ang banal ng Espiritu. But what they did for almost 4 years, they just stayed in Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon, pag bumaba ang banal ng Espiritu, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. But what happened? They stayed in Jerusalem. There's no spreading of the good news.
Ngayon, anong ginawa ng Diyos sa kanila? God used Paul to persecute the church so that the church would spread. Kailan lumago ang simbahan? The church being persecuted. Kailangan hindi simbahan. Yung mayaman, bumaba ang simbahan. So we can see that in the book of Acts, whenever the church is persecuted, the church grows. Kaya tayo, kumbaga, nagigimbal. Kung dumadaan tayo sa mga pagsubok, hindi tayo nagigimbal. We are persecuted because that is what God used so that the church may grow. Okay? So Paul is very instrumental in scattering the seed in the New Testament. Paul was probably staying in the home of a wealthy man, Gaius, during his third missionary journey. At meron siyang tagapagsulat na ang pangalan ay si Tertius. At ang kanyang letter ay pinadala sa Rome sa pamamagitan ni Phoebe. So, nung sinulat niya to, 23 years nang naglilingkod si Paul sa being a Christian. So dito natin, nagsimula si Paul sa Book of Romans to tell us that he is the author of the Book of Romans by saying, Paul, sabi niya, Paul, a servant of Christ. Now, it's not actually Paul that makes this letter valuable, but what Paul is saying coming from Christ. It is the word of Christ that makes his letter having value. So his teachings come from Christ himself. No? Kaya yung ibang mga apostles at that time, medyo hindi masyadong gusto siya. Maraming kaaway si Paul, particularly those who are na nagpapakilala na they are the super apostles. Hindi naging maganda ang relasyon ng tao ng ibang mga so-called Christian. But in Corinthians, sinasabi ko mga so-called Christian dito is not really a Christian. They are the false apostles. No? Nung sinusulat niya na yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, nakikita natin yung mga super apostles na ito, tinitira siya. Kaya dito, sinasabi niya na Paul is a servant of Christ. Though he is the least among the apostles because at that point, he persecuted the church. Okay? So kaya may bigat ang sinasabi ni Pablo sapagkat si Kristo mismo ang nagturo sa kanya. But how it happened? Kung si Paul ay na-convert, no? Nung wala na si Jesus Christ dito. Okay? Sa mundong ito, wala na siya. So nung na-convert siya, paano siya tinuruan ni Jesus Christ sa ganong kalalagayan? Now, yung mga bagay na ito ay kanyang ikunento sa Galatians 1:12-18. So, tingnan natin. Galatians 1:12-18. May Bible ka. Galatians 12:1-18. Ito pala yun. Paano nga ba naman si Paul kung wala na si Christ, pero is claiming na si Jesus Christ mismo ang nagturo sa kanya? So dito sa Galatians chapter 1:12-18. Sabi niya, for I neither received it of man. Yung mga aral na ito, hindi ko tinanggap kahit kanino. Neither was I taught it, but by the revelation. So it has been revealed to him by Jesus Christ. So verse 13, for you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace, to reveal his Son in me that I might preach him among the heathen, immediately I conferred not with the flesh and blood. Sabi niya sa verse 17, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles. Hindi nga nakipag-usap sa mga apostles at that time before me, but I went to Arabia. So after his conversion,
He went to Arabia and returned again to Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. So there was a 3 years of God revealing himself. Jesus Christ revealing himself. We can see that in Corinthians, he said that even Jesus Christ himself, no, dinala siya sa ikatlong langit, whether in the body or out of the body. Sabi niya, hindi ko alam. But I was being, kumbaga, caught up with God, with Jesus Christ in the third heaven. So makita natin yung special revelation ng God kay Paul. Hindi tayo magtataka kung bakit almost 1/3 ng New Testament ay mula sa sulat ni Pablo. Grabe ang ginawa ng Diyos kay Pablo. He was once persecuted the church and now he is very useful in the church. Minsan ganyan tayo. Life, God always changes us in this life. There are times we are not good in the church, but there are times God changing our hearts. And then one day we are deciding to really give our life to Him when we are being, born again. Kung tayo ay totoong na-transform, na-reform ang ating mga puso, and that will be the time. Pag sinabi mo na, ito ang dyan, pag sinabi mo na, God, ang buong buhay ko, ibibigay ko sa iyo sa paglilingkod. Pag ganun na ang sinasabi ng ating puso, that will be then na totally, you are really in Jesus Christ, Lord of your life. When you say, God, I'm totally surrendering my life to you. Madali kasi sabihin, I surrender my life. But how many? How many percent of your life you are surrendering to God? 70? 60? 50? But of course, surrendering to God is 100% giving your life to God. That's that reason why Jesus Christ said, Paul said, Paul, a servant of Christ. Yung word na servant is very deep. No, pag sinabi natin, ako ay servant, alipin ni Kristo. You know what the word alipin means? Ang word na alipin ay gumamit siya ng salitang Grego na salitang doulos. Ang salitang doulos ay nangangahulugan. Ito ang kanyang meaning. Okay? Ito ang meaning ng doulos. The word servant means a slave devoted to another and disregarding his own interest. When Paul said, I am a servant of Christ, hindi na yung interest niya ang gusto niya. Kaninong interest na ang gusto niya? Doon sa kanyang master. Hindi na ikaw. Kundi ang Diyos na tumawag sa iyo for that reason. Because you are a slave, a servant, a doulos. Ito pa ang napakagandang meaning ng doulos. One that is purchased and became his master's possession. Ang pinakamababang uri ng servant ng mga alipin ay ang salitang doulos. Sila yung binibili doon sa, parang magtrabaho doon sa ilalim ng barko na taga-saguan. That's how they work. No? Wala silang bayad. Because dati silang, kumbaga, they were in the slave market, they were being purchased, at sila, ang gagawin lang nila ay makapaglingkod sa master nila. Without payment, ha? Iba yung nagtatrabaho ka, binabayaran ka. Pero ito sila, yung klase ng slave na to, wala silang salary. They are not receiving any financial thing sa kanilang paglilingkod. So that's the reason why Paul said, I am Paul, a servant of Christ. I am a servant. I am a doulos. I was being purchased by God for Him, for my master's service.
Binili, binayaran ni Kristo para sa Kanya. Ganun po yung magandang uri ng paglilingkod. When we say that I want to serve God, I want to serve Christ, kailangan natin i-consider ating sarili that we are serving Him because God purchased us. Binayaran ka niya. Paano niya ginawa yun? Sa pamamagitan, sabi nga, not of gold and money, but with His blood. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay kanyang binayaran. At ang pagbayad niya na ito ay para tayo ay maging sa Kanya so that we may serve Him. At ang pinakamagandang paglilingkod ay hindi isang paglilingkod sa isang hari, kundi sa hari ng mga hari. Sa Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang ating pinaglilingkuran at hindi ang tao. When we become a Christian, we realize that tayo ay binayaran na ni Kristo para sa Kanya in order for us to serve Him. Hindi na yung sariling interest natin, hindi yung sariling gusto natin, kundi kung ano ang gusto niya, yun ang ating gagawin. Ang buhay natin ay para sa Kanya na lahat. Not 99%, but 100%. My life belongs to Jesus Christ. So that's what He said. I am Paul, a servant of Christ. That is our relationship to God. We are servants. Just like Paul, we are the least of the brethren. Kailangan natin maglingkod kay Kristo without thinking of any favor for ourselves. Let God be a giver to us, but not to serve in order to receive. That's what Jesus said sa Matthew 20:28. Sabi niya, naparito ang anak. The Son of Man came not to be served, but to serve. Naparito ang anak. Hindi para paglingkuran, ngunit para maglingkod. And to give His life as a ransom for many. No? Maglilingkod tayo kasi we are being purchased. Tayo ay binayaran niya, no? At tayo ay magbigay ng buhay para sa Kanya. Bakit nung sinabi ni Paul not only that he is a servant of Christ, but he is also being set apart? For what? For the gospel. No? Siya ay sinet apart for the gospel. Ang salitang holy means set apart. That is, you are being bought with a price to do something for your master. Ang ibig sabihin niya na kapag ikaw ay binili ni Kristo, kung ano ang mission niya, yun din ang mission mo. Wala tayong sariling mission sa buhay. Kung ano ang kalooban niya sa buhay natin, yun ang dapat natin ginagawa. Think of God, think of Christ, think of His words, think of His missions. And that's our thinking. Para sa Kanya. Sabi ng Bible, sa Galatians 1:23, Paul, but he who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy. Even Paul said, for me to live is Christ, to die is gain. Philippians 1:21. Tingnan niyo ang complete turnabout sa kanyang buhay. Sa kanya, the life he has now is to serve God. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which now I live by the flesh, I live by faith through Jesus Christ our Lord. That's my life. That's the life of Paul. That's the life of a Christian. Na dapat tayo, masabi natin to, I have been crucified with Christ. There's a crucifixion. There's a thing that we must follow. That we suffer for the sake of Jesus Christ. Kaya sabi niya, it is no longer I who live. Sino bang nabubuhay sa ating sarili? Sabi niya, Paul said, it is no longer I. Hindi na yung gusto ko. Hindi na yung layunin ko. Hindi na yung mga plano ko. Kundi yung plano ng Diyos sa buhay ko. That's my life today. Sabi niya, and the life I live in the flesh, I live by faith in the Lord Jesus Christ. Siya ang tanging hina ko. Ang magiging huling, ang dulo ng buhay, ang dulo ng buntong hininga, walang iba kundi si Kristo. So,
Paul said he's the servant of Christ and he is as well being set apart for the gospel. Napakahalaga dito that we acknowledge that we are the church being called by God to spread out the gospel just like Paul. Now, the gospel began in Genesis. Now, being revealed to us through Jesus Christ. In verse 2, sabi doon, which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures. Sabi niya si Paul as being set apart for the gospel of Jesus Christ. At yung gospel na yan being promised to us beforehand pa in the Old Testament, in the Holy Scripture. And Jesus Christ was the seed, was the promised seed. Siya yung ipinangako sa Old Testament kasi nasabi doon na yung anak ng babae nito ang siyang natapak sa ulo ng ahas. Anong ibig sabihin nun as we interpret that along the way sa New Testament? Anong ibig sabihin nun? Tatapakan ni Kristo ang kasalanan at ang kamatayan that He will put an end to sin and death. Na sa pamamagitan niya wala ng kasalanan, wala ng kamatayan, at ang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So God promised that in the Old Testament being fulfilled in Christ, in His death that lead life eternal. So the promised gospel was prophesied from the line of David. Sabi niya, yung promises na ito, which began in the Old Testament, magmumula siya sa lahi ni David. At sabi ni Matthew, si Jesus Christ is the son of David and the son of Abraham. So anong gusto sabihin dito ng mga apostles, ng mga writer ng Bible, na si Jesus Christ is the exact fulfillment of what God has promised in the Old Testament. Siya yung natatanging pag-asa natin. Siya ang natatanging kaligtasan natin. Siya yung natatanging buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Hindi si Solomon ang anak ni David. Hindi rin si Isaac ang anak ni Abraham. Ang tinuturing na anak doon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. In verse 4, it mentioned that Christ is not only the Son from the flesh, but He also is the Son of God. Kita mo yung mga writings ni Paul. In a very few sentences, pinakilala niya si Jesus Christ as the Messiah. That Jesus Christ is God and Jesus Christ is man. He is the one. And by the power of the triune God, the work of the Holy Spirit, Jesus who died and rose again from the dead and never die again, but bodily went to heaven. And that Jesus is our Lord. Tayo ay binayaran niya, binili niya, ang buhay natin ay para sa Kanya. My dear brothers and sisters, kung ikaw you profess that Jesus Christ is Lord of your life, that Jesus Christ, ang buhay may binigay mo na sa Kanya. Ang ibig sabihin nito, binayaran niya ang iyong kasalanan. So stop sinning. When we say Jesus bought me from all my sin through His blood, sabihin nun, bayan na ang kasalanan mo, and please do not sin anymore. Though God has a provision, because God knows habang nasa buhay ka na ito, magkakasala ka, that God also given us 1 John 1:9 as a provision if we confess our sin. Kung kapahayag mo ang iyong kasalanan, palatawarin ka niya. Sigurado yon. Pero pag pinatawad ka niya, huwag mo namang ulit-ulitin. No, kasi we are growing in Christ. Nag-grow tayo. Pagkasala ka, babagsak ka, pero tatayo ka. Hindi dahil ikaw ang tumayo sa sarili mo, kundi ang Diyos mismo ang nagtatayo sa iyo. Remember Philippians 1:16? He who began a good, Philippians chapter 2, Philippians 1:6. He who began a good work in you will come into completion at the day of our Lord Jesus Christ. Siyang nagpasimula sa buhay mo, at siya rin ang magtatapos ng lahat ng bagay para ma-complete mo yung takbuhin na ginagawa mo sa buhay na ito sa pamamagitan ni Kristo. Huwag hihinto sa pagtakbo. We don't stop running.
We always run because God set us up a race. Kailan tayo hinto? Pag pinahinto na tayo ng Panginoon, tulad ni Russell, no? Kasama natin siya dati, pero pinahinto na siya ng Panginoon so that Russell would be with the Lord forever as He promised. Doon lang tayo dito. Pero hanggang dito tayo sa buhay na ito, takbo tayo ng takbo. No? Takbo lang tayo ng takbo. Huwag kang hihinto. Huwag mong i-enjoy ang kasalanan. Huwag mong i-enjoy ang mga buhay na wala kay Kristo. Huwag mong i-enjoy ang mga bagay na patay ang spirituality mo. Huwag kang hihinto sa pagtakbo kapag ang buhay mo parang kulang na kulang. Go for the goal. Go for the prize that God has set us for us. So Jesus Christ, we are being bought. Our life belongs to Him. At ang sinabi ni Paul dito, pamuli, that through Christ, we receive the favor, the grace of our salvation in verse 5. Hindi lamang binanggit ni Pablo na siya ang recipient of grace, but the Church of Rome, not only the Church of Rome, not only him, but it includes us. Verse 6, kasama tayo. That's why, sinabi niya, that also represents the whole Church of God in Christ. We are the recipient of His grace. We who are called to belong to Jesus Christ. Pag sinabi niyang called to belong, tinawag ka para sa Kanya. Diba nga, ang church, ang pangalan ng church, ano ibig sabihin ng church? The called out ones. Mga tinawag ni Kristo. Now, yung mga tinawag ni Kristo, hindi ka tinawag para sa iyo. Hindi ka tinawag para kay brother. Hindi ka tinawag para kay pastor. Tinawag ka para kay Kristo. You were called to belong to Jesus Christ. Now look at our life today. Are we now walking in Christ? Are we really belong to Christ? Did our lives tells us that we are in Christ? That our 24 hours a day, na kay Christ ba yan? Ang buhay ba natin? Lumalakad ba tayo in Christ? So let us examine ourselves. Na sinasabi dito that we who are being called by God belong to Christ. At what did He mean? That we are belong to Christ. We can see that to bring about obedience of faith. That's the purpose. No? Bakit kanya tinawag? Para kay Kristo, so that you obey His words. Obey the faith. Okay? And that is for the sake of His name among the nations, so that we may glorify God through our obedience because of His calling for us to be in Christ. And in verse 7, the church in Rome and all of us as well, as the application goes, we are loved by God and called to be saints. And finally, Paul greeted the church in Rome. He said, grace and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Now, please remember that, just like Paul, we are God's servants. We are set apart. We are being called to belong to Jesus Christ for obedience of His word. Panalangin. Dakilang Diyos, kapoy nagpapasalamat sa iyong mga salita sa umagang ito. Thank you, Lord, for blessing us with your words. We pray na patuloy mong sa aming mga puso ang katotohanan na kami po ay inyong lingkod. Hindi kami lingkod ng sino paman. Kami po ay naglilingkod sa iyo sapagkat ikaw ang buhay. Binili mo kami mula sa mga makasalanang gawa. Binili mo kami sa pamamagitan ng iyo upang kami ay para maging sa iyo. Panginoon, kami po ay para sa iyo. You set us apart for the gospel. You set us apart for that purpose of yours.
Kaya hayaan mo maging layunin namin sa buhay, O God, ay para lamang sa ikaluluwa ng iyong pangalan. So I pray, God, that you bless us. Realign our lives. Patuloy po ang buhay na ito ay gamitin mo para sa iyong kapurihan. Ang mga kabataan ay patuloy po dalhin sa isang panawagan, O Diyos, na iyong nilanais para sa kanila. Pagkainitin mo ang mga puso at patuloy na maipaglingkod ang kanilang natitirang buhay para lamang sa iyong dakilang pangalan. Ang mga nanay, O Diyos, ay makapaglingkod sa iyo, O Diyos, sa mga pamamaraang, O God, na ayon sa iyong mga kalooban, ang mga kababaihan, na patuloy na sila ay maging bahagi ng simbahan sa kaayusan nito, sa pananalangin, at sa ilang uri ng paglingkod. Dalangin ko na patuloy mo silang patnubayan, palakasin, lalong-lalo na sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga pamilya. Ang mga tatay, O Diyos, ay patuloy na bigyan mo ng kalalakihan ng hanap buhay upang patuloy sila, O Diyos, ay maitaguyod ang kanilang mga pamilya at makapamuhay, O Diyos, nang naayon sa iyo hanggang sa mga panahon na kung loobin mo, tawagin sila sa ministeryo. Kapagkat ang ministry na inyo pong itinatag ay hindi lamang sa panahon ito, kundi sa mga darating pang panahon. Patuloy po kayo ang maglagay ng mga lingkod mo, O Diyos, sa iglesyang ito upang ito po ay magsilbing isang ilaw, liwanag dito sa Malolos, particularly kung saan mo inilalagay ang aming sa lugar kung saan kami. Maraming pong salamat. Patuloy po namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, magsitayo po tayong lahat. Awitin po natin, praise God from whom all our blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host.